Na si Manang Jomi at ang private nurse ni Ira. Samantalang si Cesar ay gising pa rin ang diwa. Nagkape siya kanina kaya hindi pa siya inaantok. Nasa tabi siya ng kama ni Ira. Lumapit siya rito nang bahagyang gumalaw ito. Sa kauna-unahang pagkakataon pinagmasdan niya ang mukha nito. Dahil may bandage pa rin sa kanang mukha at noon nito, hindi niya masyadong matitigan ang kabuuan ng mukha nito. All he knew was that she had a nice facial features. Ang makipot at mapulang mga labi nito ay tila kay sarap halikan. Ang matambok ng mga pisngi nito ay bumagay sa katamtamang tangos ng ilong nito. Umungol ito. Napapitlag siya nang makita ang pagbuka ng bibig nito. Bahagya siyang nataranta. Ako magtatayo siya para gisingin ang nurse nang makita niyang dahan-dahan itong dumili. Yan ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang pagising nito. Hindi nakaligtas sa kanyang obserbasyon na pati rin pala sa bilugang mga mata nito ay kahawig na kahawig nito si Dion. Wow, water, I need water. Mabilis na tumayo siya at kumuha ng bottled water sa ibabaw ng mesa. Here, sabi niya. Hindi niya binitiwan ang bote hanggat hindi ito tapos uminom. Enough? Tumango ito. Saka muling pumikit. Inakala niyang bumalik na ito sa pagtulog, pero maya-maya lang ay dumilat ito at tumitig sa kanya. Sino ka? Ngumiti siya. Ako si Cesar, Jimbo's brother. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkaharap at magkakilala ng formal ng gabing iyon dahil nasa loob ako ng bahay kasama ang mga kaibigan ko. Nag-iwas ito ng mukha, halatang masama ang loob nito. Ikaw ba ang pinagbantay ni Jimbo? Hindi ba siya makaharap sa akin? Naisip niya, hindi iyan ang pagkakataon para ipaalam niya na umalis na ang kuya niya kasama sila Arnie. Hindi niya masabi na pupunta sa Amerika ang dalawa para doon magpakasal and possibly manirahan. At lalong hindi na pwedeng ipagtapat na buntis na sila Arnie. Gutom ka ba? Pag gusto mong kumain, may pagkain sa fridge or I can make some tuna sandwiches. Sasabayan kitang kumain, kaunti lang kasi ang nakain ko kaninang dinner. Hindi ito tumugon. Nag-isip siya na sasabihin dito. Siya nga pala, dinalo ka ng mga kaibigan mo. Kanina mga 6 p.m. Tulog na tulog ka kaya hindi sila nagtagal. May dala silang fruits and white lilies. They said that they're your favorite. Sina Pepsi, Mary, tapos may isa pa. Iwan mo na ako. Natigilan siya. No, babantayan kita hanggang umaga. Saka lang ako uuwi kapag nandito na si Mami para pumalit sa akin. Humarap uli ito sa kanya. Naririto naman si Ay Jomi. At saka bakit kayo ni Tita Gina ang nagbabantay sa akin? Dahil talagang walang pakialam sa akin si Jimbo kahit pamuntik na akong mamatay? Paghuhugas ba ng konsensya itong ginagawa mo? Dahil alam mong sinaktan ako ng kapatid mo. Napailing siya. Hindi sa ganon, Ira. My family cares a lot about you. Especially my mom. Walang ibang tutulong sa'yo rito kundi si Manang Jomi. Kaya naririto kami mag-anak para damayin ka. I'm sorry. Nangyari ang ganito sa'yo. Thank God at nakaligtas ka. At labi ito. Sana hindi na lang ako nakaligtas. Sana namatay na lang ako. Don't say that. You're a nice girl. You deserve to live longer, Ira. Kaya dapat magpagaling ka agad. Huwag mo nga akong utuin, pwede ba? Pasinghal na sabi nito sa kanya. Hindi mababawasan ang galit ko sa ginawa ng kapatid mo. Ginagap niya ang kamay nito na nakakabitan ng dextrose. Mom, and you're just 20. Ang bata mo pa. Marami ka pang makikilalang ibang lalaki na talagang para sa'yo, Ira. Siguro ay hindi talaga nakalaan si kuya para sa'yo at ganun ka rin sa kanya. Pag-aralan mong tanggapin iyon, Ira. Kapag nakamove on ka na at tuluyan ng nakalimutan si kuya, tatawanan mo lang ang iniiyak mo ng dahil sa kanya. At sino ka para sabihin sa akin yan? Para kang pari. Bakit? Ilang taon ka na ba? Almost 25, but see, mas matanda pa pala ng 2 taon si Jim kaysa sayo. Hindi na siya nagsalita. Hahaba lang ang pagtatalo nila. Hindi dapat ito na-stress sa kondisyon nito. Hirap pa rin ito sa paggalaw, pero nakuha na nitong tumagilid.
Nakahalata niya na ayaw siyang kausap nito. Sita ni Ira ang tatlong kaibigan niyang sina Mary, Pepsi at Kyla. Iyon ang unang pagkakataon na nanatnan siya ng mga ito nagising. Nasira tuloy ang formerly flawless face mo dahil sa kagagahan mo. Kunwari ay nagsesermong, sabi ni Mary. Ano ba naman kasi nangyari sa'yo at nabangga ka, bro? Tanong ni Pepsi, ang bading na kaibigan niya. Pepito de Malanta Jr. ang tunay na pangalan nito. Kilala ka namin at napakaingat mong magmaneho. Huminga siya ng malalim. Bad trip ako habang nagmamaneho. Broken-hearted? Tanong uli ni Pepsi. Hindi pa sana niya nais magkwento dahil sariwa pa ang sakit sa kanyang dibdib. Pero alam niyang hindi siya titigilan ng mga ito kaya napilitan siyang magkwento ng tungkol sa kanila ni Jimbo. Galit na galit ang mga ito. Akala mo kung sinong matino ang Jimbo na yon? Walang hiya rin pala, ang sabi ni Kyla. Aba girl, hindi hamak na mas maganda ka kaysa kay Arnie na yon. No! Kung hindi pa siya nanirahan sa US noon, malamang hanggang ngayon, ulikbaka pa rin ang katutubong iyon. Sabi ni Pepsi, tama na, huwag na natin silang pag-usapan. Saway niya sa mga ito. Hingga naman siya ng mga ito. Oy, sino ba namang yamalicious na papa na naabutan namin dito the other day? Yung matangkad at athletic ang katamtaman na bali? Kapatid ni Jimbo, matabang tugon niya. Namilog ang mga mata ni Kyla. Diyos ko, true? Papa Bol pala ang brother ng ex mo, ha? Hindi sila magkamukha. Kumbaga sa Twilight, si Jimbo si Edward at si Jacob itong si Brotherhood. Anong name niya? Tanong ni Pepsi. Cesar, sagot niya. Ay, ang syuday naman, pang old. The second yon. Sa pagkakaalam ko, Cesar, yata yung lolo nila. In fairness, sobrang nice niya. Binigyan niya kami ng drinks nang dumalo kami dito. Tapos super GRO mode siya. May I entertain talaga siya sa amin. Sister, mahal ko siya. Sumimangot siya. Hoy girl, magpagaling ka na agad at ikakaroon natin ang paghahanap ng bagong papa. Sabi uli ni Pepsi. Huwag mong buruhin ang beauty mo sa single at walang jowa. O baka gusto mo ibigay mo na sa akin yung jowa ko para huwag mong isipin na hindi ako generous sa'yo. I have my eyes on Cesar na. Sa mga boyfriend mong dispalinghado ang ibibigay mo sa akin ha, Ira, abe? Nakataas ang kilay ng mga tanong ni Mary. Si Bob lang yatang matino kahit papaano sa apat na boyfriend mo, no? Gaga, alam ko namang si Bob lang ang matino kaya hindi ko yun ipamimigay. Si Jake na lang. Macho, strong, kahit medyo weak in the bin. Yak, magugustuhan ba naman ni Ira ang lalaking iyon? Slow mo na ang sagwapa ng super buhaghag na long hair niya, ani Mary. At hindi lang yun, Mary, 18 lang si Jake. Hello, gawin pa na natin siyang matrona ni Ira? No. Segunda naman ni Kyla. Tumigil na nga kayo, mga kontrabida kayo sa buhay ko. Pagtataray ni Pepsi pero nakatawa ito. Kahit pa paano gumaan ang pakiramdam ni Ira nang makaharap ang mga kaibigan niya. Pero nung magpaalam ang mga ito, muling napuno ng lungkot ang dibdib niya. Itinulog na lang niya iyon. Pagkalipas ng 1 linggo na na-discharge na sa ospital si Ira, mismong sina Cesar at ang mga magulang nito ang sumundo sa kanya sa ospital at naghatid sa bahay. Kasama pa rin nila ng private nurse na i-hire ng mabuting ginang para mag-alaga sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Ang Gina ang nagsuggest na dito ka na lang daw muna sa guest room sa baba para hindi ka mahirapan sa pag-akyat panaog sa hagdan, sabi ni Ay Jomi upang umupo ito sa upuan sa tabi ng kamang hinihiga niya. Teka, dapat ipapasok ko kay June yung rep dito sa guest room bukas. Tumango lang siya. Naalala niya ang kanyang ina. Yaya, tumawag na ba si mama? Hindi pa nga nag-aalala na talaga ako ng gusto sa kanya. Busy yun, Yaya. Ang mabuti pa, pag tumawag siya, sabihin mong okay na ako para hindi na siya mag-alala. Yun rin ang sabi ni Ma'am Gina Mabuti na lang at naririyan sila na tumulong din sa akin sa pagbabantay sa iyo. Napakabait nila, Ira. Lalo na yung bunsong Iliana na si Cesar. Hindi mo na ikukwento sa akin noon na ang gwapo pala ng bunsong kapatid ni Jimbo. Napangiti ito.
May gumuhit na namang kirot sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ng dating nobyo. Alam mo, Ira, para sa akin ha, mas gwapo si Cesar kaysa kay Jimbo. Patuloy pa nito. Umismid siya habang nakabaling sa paningin sa ibang direksyon. Wala na akong pakialam sa Jimbo na yon, Yaya. Wala na kami nun. Nakipagbalikan siya sa ex-girlfriend niya. Sandaling natahimik ito sa kabumuntong hininga. Alam kong wala na kayo, Iha. Obvious naman iyon, ni hindi siya sumilip man lang sa ospital ng pangalawang araw mo roon. Nahihiya naman ako magtanong kay na Ma'am Gina. Baka sabihin na may sobrang inggitera ko. Pero nagtataka talaga ako. Bigla na lang naglaho si Jimbo. Hindi ko alam kung saan lupalop naroroon ang walang hiyang iyon. Mabulok na sana sila nila Ernest sa impyerno. Magsasalita pa sana ito nang tumunog ng telepono sa guest room. Naku, baka ang mama mo na yan. Tinanggap nito ang tawag. Ikaw pala, Cesar. Narinig niyang sabi nito. Okay naman si Ira. Naririto ako ngayon sa kwarto niya. Kakwentuhan ko siya. Pagkatapos makipag-usap kay Cesar, muling lumapit siya ay Jomi sa kanya. Si Cesar, kinukumusta ka? Pupunta raw sila rito ng mami niya bukas. Sumimangot siya. Nagigilty siguro dahil sa kasalanan ng kapatid niya. Hindi naman siguro, mabait talaga si Cesar at nakita ko ang pag-aasikaso niya sa iyo sa ospital mula pa nung unang araw mo roon, pagtatanggol nito sa lalaki. Umismid na lamang siya. 8 na ng umaga, bumisita ang mga kaibigan ni Ira. Doon na inabot ng pananghalian ang mga ito. Halos hindi pa nagtatagal mula nang magpaalam ang mga ito bandang 3:00 ng hapon, naging bisita ng Mania ang mag-inang Cesar at Gina. May dala akong mustard cake na paborito mo, sabi ng ginang sa kanya. Gusto mo bang kumain? Ayaw naman niyang mapahiya ito, kaya tumango na lamang siya. Si Cesar ang nagboluntaryong kumuha ng cake. Naghiwa ito ng isang slice at ilagay sa platito. Kumain ka na ng kumain para lumakas ka, Ira. Sabi nito nang umupo sa gilid ng kama. Huwag ka nang bumangon, ako na lang magsusubo sa'yo. Kaya kong bumangon, sabi niya. Okay, let me help you then. Inalalayan siya nito sa pagbangon hanggang sa makaupo siya ng maayos at sumandal sa headboard ng kama. Kahit naiilang ay wala siyang magawa nang subuan siya nito. Kung iba lang siguro ang makakakita, iisipan ng boyfriend niya ito dahil sa pag-asikaso nito sa kanya. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Iha? Tanong ng ginang sa kanya. Yes, tita, that's nice to hear. Sa Monday, papupuntahin ka si Dr. Velasco para masuri ang mga sugat mo. Papalitan rin niya ang bandage mo sa noo. Lang siya. Habang nasdaan kami ni Mami kanina papunta rito, naikwento sa akin ni Mami na music pa lang tinapos mong kurso. Magaling ka raw kumanta at magpiano saka nakakapagpinta ka rin. Ngumiti si Cesar. Is there anything you cannot do? Making your brother fall for me apparently? Tugon niya sa isip. Punong-puno ng bitterness ang damdamin niya. Nakangiti pa rin ito. Pareho pala tayo ng mga hilig. Nung freshman ako sa University of Queensland, extra ako sa band tumutugtog sa resto bar ng tito ko. Ako ang lead guitarist. Ayaw nga ni tito dahil baka raw hindi ako makapag-concentrate sa studies ko. Nakipag-compromise ako sa kanya para lang mapagbigyan ang hilig ko. Sabi ko pag hindi mababa ang grades ko for first year, hindi na ako extra sa pagbabanda. Pero pag mataas ang grades ko, tuloy ang pagpa-perform ko. Na-impress naman siya sa mga grades ko at hanggang sa makagraduate ako, tuloy ako sa pagbabanda. Hindi na bago sa pandinig niya iyon. Madalas kinukwento ni Jimbo sa kanya noon ang tungkol sa bunsong kapatid nito. Ayon dito, happy-go-lucky si Cesar, pero likas na matalino. 27 years old si Jimbo at magbe-25 naman si Cesar. Engineer si Jimbo at nagtatrabaho sa isang firm ng tiyuhin nito sa Dagupan City. Si Cesar, ayon pa rin sa kwento ni Jimbo noon, ay nakik-out sa Liceo de Benares, ang kaisa-isang exclusive boys school sa bayan nila, at nagtapos ng high school sa isang public high school. Dahil sa pagiging bulakbol at gimikero, idinagdag pa ang pagiging playboy. Naisipan ng ama ng mga ito na ipadalang bunsong tiyuhin ng mga ito si Cesar. Gaya ng business ng pamilya Eliana sa Benares, may restaurant ang Tito Charlie ng mga ito sa Queensland. Minamanage iyon ni Charlie at ng asawa nito.
Doon nagsa-sideline si Cesar para magkaroon ng extra income habang nag-aaral ito sa kolehiyo. Sa Australia tumino si Cesar at natutong tumayo sa sariling mga paa. Salamat rin sa paggabay ng mga tiyuhin ng mga ito. Close si Jimbo sa kapatid pero ayon dito, malaki ang pagkakaiba nito kay Cesar. Para kasing si Jimbo ang laging tama at si Cesar naman ay may ginagawang kalokohan. Kaya nagtataka si Ira sa nakikita niya kay Cesar. Hindi naman sila close ng binata. Sa picture pa lang nito, nakikita bago sila nagkaharap sa ospital. Sana maging friends tayo. Jamming tayo minsan. You play your piano and I play my guitar. Sus, wag na. Wag mo nang yung mga gitara at piano unahin mo, Cesar. Saway ng ina nito. Magpapagaling muna ng husto si Ira. After less than a month, magaling na siya. Trust me. Di ba, Ira? Nginitian siya ni Cesar. Napangalahati lang niya ang cake at umayaw na siya. Binigyan siya ng tubig ni Cesar. May mga bagong CD nga pala ko ha. Naalalang sabihin nito nang mahiga uli siya. Dadalhin ko rito next time para pakinggan mo. Mahilig ka ba sa country music? Nagkipit balikat siya. Great! Napagod siya ng gusto sa kadaldala nito. Niabot ang mag-ina ng 3 oras doon bago nagpaalam sa kanya.